guys, marami ang nagtatanong kung ano ba daw yung mga possible questions ng broker at na employer sa mga aplikante sa Pilipinas. Okay? So, mag-share lang ako ng mga possible questions. Pero yung question naman guys ay random. Okay? And then, about lang din sa ating mga experience abroad. So, hindi siya ganun kahirap. So, ito, day off na naman. And malamig na ang panahon. Malamig na ang simoy ng hangin. Pero sabi ng boss ko, baka iinit pa daw ulit bago mag-start yung taglamig na talaga. Dating gawi, lakad-lakad na naman. Hanggang ngayon, hindi pa din ako decided kung saan ako pupunta. Kung magbabanesa Mall lang ba ako o pupunta ako ng Uniri. So, hanggang ngayon hindi pa ako decided guys. Malayo-layo pa naman yung first na bus stop. So, baka before doon, makapag-desisyon na ako. Ito lang yung ibibigay ko na idea sa inyo. Hindi po tayo tatanungin ng broker or ng employer about sa ibang job description, okay? So, itatanong po sa atin syempre yung job description as pagiging nanny or household worker, di ba? Kaya huwag kayong kabahan. Yung iba kasi kinakabahan na baka hindi nila masagot ang tanong. Kasi sigurado ako guys na masasagot niyo yung mga katanungan kasi ang itatanong sa atin ay base lang din dun sa mga experience natin nung nag-work tayo as helper sa ibang bansa or yung kung ano yung experience natin bilang household worker or nanny. Yung ganun. So, wala sila ibang tatanungin sa'yo, marunong ka ba sa computer programming? Yung mga, wala, syempre. Itatanong sa'yo, marunong ka ba magluto? Yung mga ganun. Marunong ka bang magpatahan ng baby kung iyak na iyak? Yung mga ganun ang questions. So, ito na nga yung mostly na tanong guys sa ating mga aplikante. Okay? So, yun na, yung na-mention ko, ang unang-una talaga minsan na tinatanong, marunong ka bang magluto? Siyempre, kung marunong ka magluto, sabihin mo na marunong ka magluto. Kung hindi ka naman marunong magluto, huwag ka na magsinungaling guys, kasi may follow-up question yan. Pag sinabi mong marunong ka magluto, ang itatanong niya next is, ano yung mga kaya mong lutuin? O, diba? Kung magsisinungaling ka, sa next follow-up question or sa follow-up question, wala ka nang may sasagot, syempre, di ba? Pero, if ever nga na hindi kayo marunong magluto, be honest, di ba? Sabihin nyo na hindi kayo marunong magluto, pero marunong naman ng mga basic, di ba? And then, willing din namang matuto na paano lutuin yung Romanian food. Kaya sabihin nyo na na marami namang tutorial sa YouTube, so willing akong matuto gamit ang mga recipe sa YouTube, yung mga ganon. Okay? And then, ganito, may tatanong pa yan. Paano mo i-handle yung dalawang bata? Halimbawa, dalawang bata kumbaga yung prospect employer na nag-interview sa'yo, merong dalawang bata. So, yun yung itatanong. Paano mo i-handle yung dalawang bata? So, syempre, ang sasagot nyo dyan, base sa aking experience, sinabi ko lang na priority ko yung dalawang bata, okay? Kung gising sila, maglalaro kami, ganito, ganyan. Kung dadalhin sa park, dadalhin, yung something like that. Yung housework ay second na lang po pag tulog na yung mga bata. So, nakasakay na ako ng bus, 459 na bus. And then, diretso na ako ng Uniri. Siyempre, lilipat pa ako ng tramway 5. So, back tayo sa topic guys. So, yun yung paano i-handle ang dalawang bata. Actually, hindi naman lahat ng oras ay yung mga bata ay nasa atin. Yung ganon. So, talagang pupunta yan ng school. Kahit maliliit pa, pumupunta ng school. So, pag tinanong kayo ng ganyang tanong na paano i-handle yung dalawang bata, talagang ipaprioritize yung bata. Okay? Tapos, next na lang yung trabaho. Tapos, magtatanong pa yung broker. Mostly, ito yung tanong ng broker. Pag-iiwanan mo yung anak mo sa Pilipinas, sino mag-aalaga? Yung mga ganon ang itatanong ng broker. Kaya mo bang iwanan yung mga anak mo ulit?
parang sinapsychology ka ba kung kaya mo bang mag-abroad ulit or kaya mo bang mag-abroad, iwanan yung mga anak, yung ganun. Pero ito mga ibinibigay ko na possible questions guys ay random ha. Hindi lahat na ibinigay ko na question ay itatanong sa'yo. So halimbawa sa grupo nyo, ganito yung tinanong. Marunong ka ba magluto? Maybe next sa iyo, hindi ka na itatanong yan. Hindi ka na tatanungin kung marunong ka ba magluto. Random yung question kasi kung ano lang yung naisipan niya na itanong. Meron ding lahat kayo tatanungin niya ng ganyan. So depende kung ano yung itatanong ng broker sa iyo or ng employer. So nasa tram na ako. Medyo maingay lang. Nakalipat na ako ng tram. So diretso na ito ng Unirin. So nasa Unirin na ako guys. Nakababa na ako ng tramway. Bibili muna ako ng paborito kong bread dyan. sa may isang bake shop. Pero hindi yung bake shop na paborito ko ha. Hindi yung Luca. Yung isang bake shop. So, bibili ako ng bread bago ako punta ng McDonald's. Doon ako magkakape. I-avail ko yung free ko na coffee doon. So, nabili ko na aking favorite bread. So ito, balik tayo sa topic. Tinanong pa pala ako ng broker. Kaya mo bang kumuha ng certificate doon sa previous employer mo? O, di ba? Yan yung mga tanong ng broker. Kasi tinatantya niya kung talagang kaya kang bigyan ng certificate ng previous employer mo. So, sinagot ko na kaya kong kukuha ako kung kinakailangan. Pero guys, hindi na nila ako hinanapan ulit nung nag-start na akong mag-process ng certificate. Okay? So, parang mga part ng psycho yun, ng broker. Okay? So, pag tinanong kayo na may certificate ka ba ng previous employer mo, sabihin nyo wala, pero kaya kong humingi if kinakailangan. So, yung itatanong pa ng employer ay paano i-handle yung tantrums ng mga bata. Okay? So, pwede nyo nang i-google yan guys, kasi magbibigay naman ng sagot yung employer or yung broker. Ay, yung Google pala. Sorry. Magbibigay naman ng sagot list yung Google. So yun yung paano i-handle yung tantrums ng mga bata, kung magkasakit anong gagawin, kung magkasakit yung bata anong gagawin. Yun ang mga itinanong sa akin. Naalala kong itinanong sa akin nung broker and then ng employer. Okay? Yung mga bagay na yon. So, sa mga nanonood na nandito na sa Romania or na-select na ng broker tsaka employer, please comment down below yung mga questions na itinanong sa inyo. Okay? Para naman yung mga kababayan natin na papunta dito or mag-apply pa lang pala pa Romania, magkaroon sila ng idea kung ano yung mga usually na itinatanong sa mga aplikante, okay? Kasi ako, yun lang yung naalala ko na itinanong sa akin. So, hindi ko natanong yung mga kasama ko kung ano yung itinanong sa kanila. Pero, mostly yun yung mga itinatanong, guys. Tapos, kung may mga break contracts kayo, wag nyo na lang i-mention. Okay? Wag nyo nang sabihin. Doon kayo mag-focus sa mga kontrata na finish nyo guys. Doon kayo mag-focus. Kalimutan nyo na yung mga break contracts ninyo. Okay? And then, pag nag-fill up pala kayo doon sa yung info sheet. Doon lang yung yung input nyo na contract, yung finish contract nyo, dun sa info sheet. If ever nakukuha kayo ng info sheet, kasi talagang pakukuhain kayo ng agency ng ganyan pag nagsimula na kayo nag-apply sa kanila. So, yung info sheet na yun, very important yan kasi dun malalaman yung kontrata, kung finish ka or hindi ka naka-finish ng contract. Okay? During broker's interview, ang mostly na itatanong sa inyo ay yung kung nakapag-finish contract ka ba sa ganitong bansa,
kung ano yung mga inalagaan mo dun. Yun ang mga itinatanong ng broker. Kung kaya mo bang kumuha ng certificate dun sa previous employer mo, kasi i-check niya kung in good terms ba kayo nung amo mo, nung previous employer mo. Syempre kasi kung in good terms kayo guys, 'di ba, wala kang hesitant na halimbawa pakuhanin kanila ng certificate. Parang hindi ka hesitant na maghingi ng certificate dun sa previous employer mo. So yan yung mga itinatanong ng broker. Tatanungin ka din kung marunong ka magluto, yung mga ganun. Ganyan mostly ang itinatanong ng broker. Okay? So, 'di ba pag nag-apply tayo, nagbibigay tayo ng intro video. Yung video na isinesend natin sa agency, 'di ba? Gumagawa tayo ng intro. Doon naman sa intro mo, guys, doon na babasihan kung anong employer ang ipapa-interview nila sa inyo. Halimbawa, sa video mo, sa intro mo, meron kang nag-alaga ka ng kids, ng newborn, ganito, ganyan. So, pag may previous employer sila na ganun ang hanap, newborn, nag-take care ng newborn, ng kids, or ng toddler, yun ang ibibigay sa inyo na mag-interview sa inyo. Yung iba naman na walang alaga, naglinis lang ng bahay, tapos yung employer dito, prospect employer, ang gusto lang nila ay yung household worker na maglilinis lang ng bahay, yun naman ang ibibigay sa inyo na mag-interview. Okay? So, dun sila babase sa inyong intro video kung anong employer ang ibibigay nila sa inyo na mag-interview sa inyo. Okay? Nag-guess nyo? Parang ang hirap na i-explain. Pasensya na kayo guys kasi hindi ako Tagalog. Kaya nahihirapan ako mag-Tagalog. I-explain sa Tagalog. Okay? So, by the way, I'm an Ilongga. So, kung pwede lang ako mag-Ilongga, di ba? Para maintindihan ng lahat. Pero, syempre, hindi naman mostly nang nanonood sa akin ni puro Ilongga lang. Kaya, nagtatrying hard ako na mag-Tagalog. So, minsan, nahihirapan akong express yung aking sarili in Tagalog. Kung pwede na nga lang mag-English na lang ako. Kasi minsan, syempre, yung English ko hindi din ganun ka-perfect. Kasi minsan nababash ako guys, bakit ako nag-i-English, ganito, ganyan. Eh, syempre, hindi lang naman Filipino yung mga nanonood, di ba? So, yun. Kasi parang na-express yung sarili ko in English kumpara sa Tagalog. Kasi pag Tagalog guys, nakakagat ko yung dila ako, nabubulol ako kumbaga. Halimbawa, naipasa mo yung broker, di ba? So, yung broker, titingnan niya na dun sa intro video ninyo kung sinong employer ang ibibigay niya sa inyo, okay? So, hindi lahat ng employer ay ibibigay niya na ma-interview sa inyo. Kung sino yung compatible na employer, yun ang ibibigay niya para interviewin kayo, okay? So, yung ibang employer ang gusto nila yung maglilinis ng bahay. So, yung mga walang experience sa nani, binibigay nila dun sa employer para mag-interview sa inyo. Like my sister, yung naging employer niya sa Constanza, wala siyang alagang bata. So, yung alagaan niya, pusa. 11 na pusa. So, yung itinanong sa kanya, do you love dogs? Yung ganon. So, sabi niya, do you love cats pala? Parang sinabi niya na hindi. I love dogs. Pero since parang natuwa yung employer sa conversation nila, kasi yung ate ko parang tawa siguro na parang timang. Siguro natuwa yung employer. Yun, kahit sinabi niya na yung dog ang paborito niya, siya pa din yung hinire, okay? Hinire pa din siya ng employer. So, di ba? Kahit mali-mali yung mga sagot natin sa mga tanong, guys, as long as komportable yung nag-interview sa atin, yung employer, parang komportable sila ba? Magaan yung loob sa atin. Kasi nga nakasmile tayo all the time. Yun, kahit mali-mali yung question mo or hindi sila satisfied sa sagot pala, mali-mali yung sagot mo, may chance pa din na masiselect kayo. Dito na ako malapit sa JL. Kasi may binyagan daw. Tapos andito yung friend ko. So, attend na din ako. So, tingnan ko mamaya kung may continue ko pa itong vlog ko, ha? Paglalakbay, papunta sa bundok, siyempre, habang lumalayo, tumataas. Pauwi na ako. Very late na. Alas 9 yung curfew ko.
And then, anong oras na ba? Parang 9:15 na. Ang tagal kasi umalis ng bus. My gosh. Dito na ako dumaan sa area na hindi ko na dinadaanan kung gabi. Kasi nga akala ko madilim. Pero maliwanag pala. So, yun. Thank you so much sa panonood na aking vlog for today. Kita-kita po tayo ulit next time, guys. Bye-bye!